Good day guys, how are you doing there? This is St. Bernard's Pinoy Mountaineer and welcome to my channel. So kung naman papansin ninyo guys na nandito ako ngayon sa footbridge sa Sukat Interchange. Ayan, kung napapansin nyo, ayan, ililipot ko siya sa inyo. Ayan siya. Ayan. Nandito ako ngayon kasi meron lang akong nais bisitahin dito. So ayan siya, nakikita nyo. Meron palang ano dito, tinatagong sikreto sa lugar na ito. Maniniwala ba kayo guys na sasabihin ko ito sa inyo na dati pala may bundok pala rito, kaso nga lang ang tanong ko dito ay paano ito nawala sa lugar na yan. So yan ang tutuklasin natin sa video na to. Noong 1885, isang kilalang French geographer na si Elise Reclus ay naglathala ng isang mapa na pinamagatang The Environs of Manila na nagtatampok sa karamihan ng Metro Manila ngayon. Ang mapa ay binahagi ng isang aklat na pinamagatang The Universal Geography, The Earth and Its Inhabitants, na isinulat din ni Reclus at inilathala ni J.S. Virtue and Company noong nasabing taon. Ang aklat na ito ay ginawa para magamit ng madla sa pamamagitan ng digitized books na koleksyon ng Universidad ng Illinois sa Urbana-Champaign at ang Open Content Alliance. Sa oras na naliithala ang mapa, ang Maynila ay limitado lamang sa lugar sa loob ng pader ng Intramuros. Karamihan sa kasalukuyang Makati, Parañaque at Muntinlupa ay alinman sa mga gubat o wetlands. Ngunit isang kilalang tampok sa The Environs of Manila ay isang malungkot na bundok na binansagan ni Reclus bilang the Mount Mani. Batay sa posisyon nito sa mapa, ito ay matatagpuan sa kasalukuyang Sukat, isang lugar na malapit sa hangganan ng Parañaque at Muntinlupa. Ang Sukat Road ay pinangalanan sa lugar na ito, ngunit walang Mount Mani sa kasalukuyang Metro Manila. Iyon ay hindi bababasa ayon sa modernong mga mapa. Ang mga digital na terrain at satellite image na mapa ngayon tulad sa Google Map at Google Earth ay hindi nag-aalok ng mga pahiwatig tungkol sa alinmang bundok sa Metro Manila, partikular sa lugar ng Sukat. Ganun pa man, mayroong bahagyang elevation ng terrain kung saan matatagpuan ang skyway ramp sa Sukat Road. Ang maliit na burol na ito kaya ang nawawalang bundok ng Metro Manila. Ayon sa Parañaque Tourism Office, ang isang 1959 na mapa mula sa National Library ay nagpahiwatig na ang lugar ay may elevation na hanggang 30 meters above sea level, na halos ang taas ay isang 40 palapag na gusali. Inilista ng Parañaque Tourism Office ang elevation ng mga subdivision sa paligid ng Sukat. Sa San Dionisio, 2 meters above sea level. SM City Sukat, 1.5 meters above sea level. Gatchalian, 2.2 meters above sea level. Villanueva, 3.5 meters above sea level. SAV 2, 3.5 meters above sea level. DMCI Asteria Homes, 10 meters above sea level. Green Heights, 10 meters above sea level. Fort Estate, 20 meters above sea level. Goodwill, 20 meters above sea level. Mon-El, 30 meters above sea level. At Massville, 30 meters above sea level. Isang ebidensya ang pagtaas ng antas na lupa sa bahagi ng Sukat, Parañaque na nagpapatunay na dating bundok ang lupaing ito. Sa mapang ito, makikita ang dulong bahagi ng Sukat bilang Bundok Mani or Mount Mani. Ayon sa isang lathala noong 1962 ni Rupert Valentine na pinangalanan ng Parañaque para sa Philippine Economy Review. Ang Parañaque noong 1700s ay binubuo ng isang gobernadorcillo na may 27 kabesas de barangay at isa na rito ang sitio Bundok Mani na tinatawag. At ito ang Mount Mani ngayon.
Nakipagsapalaran ako sa lugar na kung saan di umano matatagpuan ang Bundok Mani or Mount Mani. Nakarating ako sa Skyway, malapit kung saan matatagpuan ang rampa ng suka. Ngunit batay sa mapa ni Elise Reclus at sa makabagong mapa ng politika ng Parañaque, mahihinuhan natin na ang Mount Mani ay ang matataas na burol sa abalang Parañaque. Mahihinuhan natin na ang Mount Mani ay ang matataas na burol sa abalang intersection ng Sukat Interchange na bahagi ng Barangay Marcelo Green, Parañaque. Ang mga pagbabago sa politikal na pagkakabaha-bahagi sa kapaligiran ng Maynila ay natunaw ang mga lumang baryo at pinalitan ng pangalan ng mga bayan. Kapansin-pansin binago ang urbanisasyon ang tanawin. Sa huli ay nabura rin ang isang kilalang bundok tulad ng Mount Mani sa mga mapa at mula sa mga alaala ng mga naninirahan sa lugar na ito. And there you have it guys, ayan. Natuklasan nyo na din at nalaman nyo na kung bakit or paano nawala ang bundok dito sa lugar na kinatatayuan ko dito sa Sukat Interchange. At ayan, nalaman nyo na. So hindi kasama sa Philippine Summits itong lugar na to na kinatatayuan ko dahil literally talaga walang bundok dito sa Metro Manila, which is ayun nga nasagot na natin kung paano ito nawala. So sa ngayon yun na lang muna guys, at sana naintindihan niyo kung paano nangyari yon. Sa mga subscribers ko, maraming salamat at sinusubaybayan nyo pa yung mga videos ko, though midsana na lang, pero still updated naman tayo. Ayan, nakakapagbigay pa ako ng info tungkol dito. At kung ikaw yung nanonood ng video na to na hindi ka pa nakasubscribe sa akin, iniimbitahan ko kayo na paki-like ang video na to, mag-comment kayo, subscribe na din sa video na to sa channel ko para maging updated kayo sa mga susunod pang videos na i-upload ko sa channel ko. So sa ngayon guys, yan na lang muna. Maraming salamat and see you on next adventure guys. Maraming salamat.